3, 2, 1. Okay na yun. Satisfied na ako doon mga kapwa. Top speed. Yo, what's up mga kapwa riders atin dyan. So welcome ulit sa panibago natin na video. Bago ang lahat, gusto ko muna kayong batiin ng advance Happy New Year mga kapwa. Ngayon ay December 30, pero Happy New Year na din. Ingat-ingat sa pagbomba sa bagong taon mga kapwa ha. Sana lahat ay maligaya sa bagong taon. Dumare-diretso na tayo sa pag-uusapan natin ngayon. Alam kong matagal nyo nang inaantay ito. At hanggang ngayon ay marami pa rin nako-curious at marami pa rin naguguluhan sa topic na ito. Itong vlog natin na to mga kapwa ay ito magiging last vlog natin ng 2020. Ito ang ating huling vlog sa taon ng 2020. Kaya sana magustuhan nyo mga kapwa. Dahil sobrang hirap ng pinagdaanan ko sa pag-i-edit nito. Hindi ko alam kung paano sisimulan, hindi ko alam kung paano ko i-compare, at hindi ko alam kung anong paraan ang gagawin ko para mai-compare natin siya directly. So, napakahirap mga kapwa, kaya sana ma-enjoy nyo at sana marami kayong matutunan dito sa video natin na to. So, medyo mainit pala dito sa ating lugar ng pagpapaliwanagan. Pero ayos lang. Dito kasi maganda ang view at saka maganda-ganda yung background natin pag nandito tayo. So yan, shoutout ulit dito sa aking pinaka-paboritong lugar dito sa amin. Ayan. Talagang tahimik na tahimik. Pero tara na, pag-usapan na natin dapat natin pag-usapan. So ito yung matagal na nating inaabang-abangan na video. At ito yung topic na talaga namang sobrang dami ang nalilito. Sa mga ibang riders, alam ko naiintindihan na nila yung sinasabing high speed setting na sprocket set, at alam na nila yung sinasabing low speed sprocket set. Pero meron pa rin talaga tayong mga ilang kapwa riders dyan na hindi pa rin naniniwala or talagang hindi kayang baliin yung paniniwala nila tungkol dyan sa high speed setting at saka low speed setting na sprocket set. At dalawa lang naman yan mga kapwa. Pag sinabing high speed setting na sprocket set, kapag sinabing high speed sprocket set, ayun yung sasabihin natin na mabagal sa arangkada pero may dulo or sobrang tuling kapag dumulo na. At yung isa naman ay yung sasabihin natin na low speed sprocket set, which is mas malakas ang torque, mas malakas sa arangkada, mas mabilis ang acceleration, pero mas mababa yung top speed. So sa kaso natin ngayon mga kapwa, wag na tayong lumayo. Ang pag-usapan lang natin is between 1443 and 1445. So dito tayo magbabase from stock, tapos magpapalit tayo ng 1445. Alam nyo naman, ang dating sprocket set ko is 1442, nagpalit ako ng 1443, then nagpalit ako ng 1445. So ngayon, bibigyan ko kayo ng pinakang verdict kung ano ba talaga ang pinakang maganda, kung ano ba ang pinakamaganda sa acceleration, ano ba ang pinakamaganda sa top speed, ano ba ang pinakamaganda sa daily driving. Lipat muna tayo ng pwesto para mas maganda. Dito lang tayo para tayo nagkukwentuhan. O digo. Bago tayo magpatuloy mga kapwa, gusto ko munang ipakita sa inyo yung direct comparison ng 1443 at ng 1445. So ginawa ko ang pinakamakakaya ko dito. As a rider, binigay ko yung makakaya ng motor. Syempre mag-iiba ako ng shifting. Mas mahaba yung shift ng isa kasi nga nakaibang setting ng sprocket. Mas mabilis yung shifting ng isa, mas mabilis ang acceleration ng isa. Pero binigay ko yung the best na makakaya ko dito para maibigay yung the best na makakaya ng motor. Na sprocket set natin ng 1443 and sprocket set ng 1445. So mabilisan lang. Panoorin nyo muna ito mga kapwa, tapos pagkatapos ng video, ipapaliwanag ko sa inyo. So pagkatapos ng video, isa-isahin natin yan. Alamin natin kung alin ba yung
mas mataas ang top speed, alin ba yung mas mabilis ang acceleration, at alin ba yung ibabaw dun sa dalawa nating sprocket set which is 1443 and 1445. Panoorin nyo muna ito mga kapwa. 3, 2, 1. Okay na yun. Satisfied na ako doon mga kapwa. Top speed. So yan mga kapwa, siguro na may napanood nyo na yung video at nakita nyo na yung kaibahan nila sa acceleration at saka sa top speed. So ngayon, iisa-isahin natin yan. Okay, mag-alala mga kapwa kasi pagkatapos kong i-explain, papanoorin nyo ulit yan, yung video na yan. So hopefully is mas maiintindihan nyo na at mas makikita nyo na yung diferensya nilang dalawa. Kasi unang panood nyo pa lang, hindi nyo pa masyadong maintindihan yan or hindi nyo pa masyadong mababaybay yung video na yan. O kaya ngayon, explain ko muna, then panoorin natin pagkatapos, mas maiintindihan nyo na yan, promise. Yung dalawang video na yan ay in-upload ko na din sa YouTube channel natin. So kung gusto nyo i-check, ilalagay ko na lang yung link sa description tapos check nyo yung pinaka-original video natin na nag-top speed ako ng 1443 at ng 1445. Mamaya nyo na panoorin yan. So ito na, explain na natin. So kung mapapansin nyo dun sa video natin, alam kong ito din ang pinaka-na-notice nyo which is yung shifting. So kung mapapansin nyo, pagdating ng 4th speed gear, mas mahaba na yung cambio na naka 1443 compared dun sa 1445. Kasi alam naman natin, kapag 1443 or stock setting natin, i-compare mo sa 1445 which is masasabi natin na low speed sprocket set pero sobrang bilis ng acceleration. Ibang iba siya, mas mahaba ang cambio ng 1443 or ng high speed setting, for example mga 1442, 1441 etc. Mas mahaba ang speed gear ng mga high speed setting na sprocket compared sa mga low speed setting na sprocket pero higher acceleration. Pangalawang bagay na manonotice mo dun sa video natin ay yung acceleration ng 1445. So kung mapapansin nyo, mas mabilis nag-accelerate yung 1445 compared sa 1443. Mas mabilis na reach ng 1445 yung 110 kph compared sa 1443 na bago pa niya ma-reach yung 110 kph, mas nauna pa yung 1445. Dahil mas higher acceleration talaga ang 1445 compared sa 1443. Pero mga kapwa, ito ang hindi nyo din napansin din sa video, na mas nauna nag-accelerate yung 1443 compared sa 1445 sa arangkada or dun sa primera, segunda or tercera. Mas mabilis siya naka-arangkada kasi bakit? Same engine tayo, same load, ako lang yung driver, ako lang yung rider, pero mas mabilis mag-accelerate yung high speed setting na sprocket. Gawin nating tatlong parts yan mga kapa para hindi tayo malito. Tatlong parts ha. Yung sasabihin natin na arangkada, gitna, at saka dulo. Tatlo yan mga kapwa. Sa arangkada, ang mangunguna ay yung high speed setting na sprocket. Bakit nanguna yung high speed setting na sprocket? Kasi unang-una sa lahat, pag nagkambyo ka ng primera, then inihagot mo yan, hindi na tayo masyado mahihirapan sa torque Kasi ang primera natin, pinakamalakas talaga ang torque nan compared sa lahat ng speed gears natin, compared sa second, third, fourth, fifth. Yung pinakamababang speed gear natin, ang pinakamalakas na torque or pinakamataas na gear ratio. Kaya hindi na natin masyadong kailangan ng higher torque pa kapag magpapalit tayo ng mas malaking sprocket set or 1445 na sprocket set. Ibig sabihin, malakas na siya, kaya na niyang batakin yung load ng motor mo. So pag inihagot mo yon, primera sa primera, mangunguna pa rin ang 1443 compared sa 1445. Kasi sobrang lakas na nung torque niya, so hindi na niya kailangan ng buwelo masyado kasi arangkada pa lang naman. So alam naman natin ang primera sobrang lakas, so pag hinagot mo ang primera mo, mangunguna ka kagad sa 1445 kung 1443 ang gamit mo. Pero pagdating ng mga tresera or kwarta na, nakapag tresera kwarta ka na, manunumbalik na ulit or lalamunin ka na ulit ng 1445. Mas mangunguna sa iyo naka 1445 or mas mabilis na yung magiging acceleration ng 1445 kasi nagbi-build up na siya ng momentum doon sa range na yon. Yun na yung tatawagin natin na gitna.
So kanina arangkada, sa arangkada mangunguna pa rin ng mga high speed setting na sprocket, pero sa gitna mga kapwa, sa gitna. Sa gitna mangingibabaw pa rin yung higher acceleration or yung tatawagin natin na low speed sprocket set. Pero kapag dumulo na yan, yung pangatlong part natin, yung dulo na tinatawag, pag dumulo na yan, let's say mga 3-kilometer race or 4-kilometer race, pero hindi naman tayo makakahanap ng ganon mga kapwa. 4-kilometer race for example, mga 3 kilometers, ayan, 3 kilometers, same specs ng engine, palit lang ng sprocket. Halimbawa ako, si Victoria gamit ko, tapos nagpalit lang ako ng sprocket. Ang mangingibabaw pa rin at the end of the day or at the end of the race, or dun sa finish line, ang mangingibabaw pa rin ay yung high speed setting na sprocket. Bakit? Kasi sa arangkada mangunguna siya ng konti. Pagdating ng gitna, lalamunin na siya ng 1445. Pero kapag dumulo na yan, sobrang tagal na or sobrang haba na ng tinakbo nyo, pag dumulo yan, babawi at babawi pa rin yung high speed setting na sprocket set. Pero mga kapwa, ito lagi natin tatandaan ha. Ito tatandaan natin. Kaya lang nasasabi ng iba na mas high speed ang 1445. Kasi nagagawa nila yan sa short distance lang. Alam naman natin na mga drag race, nagre-range lang from 201 meters, 400 meters, etc. Maiksing distance lang sila. So mabilisan lang. Kukunin nila talaga yung sinasabi natin na maximum acceleration. So kapag naka high speed setting sprocket ka, kailangan mo pa ng mas mahabang distance para makuha mo yung mas mataas na top speed. So theoretically mga kapwa, at kung pagbabasihan talaga natin yung talagang calculations, yan na hindi ko na naman masyadong i-explain dahil hindi na naman dapat natin to i-elaborate. Pag pagbabasihan talaga natin yung sprocket setting, yung gear ratio, mas high speed talaga, mas high speed setting talaga ang mga high speed sprocket set. So pag sinabing high speed sprocket set, na pag-aralan natin yan sa mga last videos, pag sinabing high speed sprocket set, it's either magpapalit ka ng sprocket sa likod or magpapalaki ka ng sprocket sa unahan or sa engine sprocket. Dalawa lang yan mga kapwa, final drive ang binabago natin doon. So sa mabilis sa salita, mas ma-top speed ang 1443 compared sa 1445. Sana ngayon mga kapwa nagkakaintindihan pa rin tayo kasi medyo mahirap talagang intindihan hanggat hindi mo pa ulit napapanood yung video. So mamaya abangan nyo, papanoorin natin yan. Ang susunod na bagay na dapat mo mapansin dun sa video natin or dun sa ipapapanood ko sa inyo na video pagkatapos kong i-explain ay dun sa dulong part or dun sa pinaka sinasabi na natin na dumudulo na yung motor. Dumudulo na si Victoria doon sa range na yon. Yung mga takbong 120, 125 something, mga ganon, ayun na yung dulo or hanggang dun lang yung dulong makakaya namin kasi yun lang yung kaya ng distance, wala na tayong mas malayo pang track para paandara ng motor. Siguro mga nasa 1 kilometro yata yung tinakbo nun. So napapadulo ko na siya doon. So kung makikita natin sa video, nanguna na sa gitna, tatawagin natin gitna, nanguna na sa gitna or mas mabilis yung acceleration ng 1445 compared sa 1443. Pero nung dumudulo na sila, mapapansin natin na almost identical na yung basa nila sa GPS. So pantay na sila ng speed, pantay na sila ng bilis, pero dumudulo pa rin or bumubuelo pa rin yung 1443. So kung mas mahaba pa lang talaga yung distance, mas mataas talaga ang top speed na marireach ng 1443 compared sa 1445. So mapapansin naman natin kanina mga kapwa, talagang yung 1445, struggling na talaga siya na magdagdag pa ng speed doon sa 126 or 125 kph, struggling na siya na magdagdag compared sa 1443 na talaga mapapansin mo 123, 124, 125, 126, talaga nagdadagdag pa siya. So kung mas mahaba pa lang talaga yung distance na tatakbuhin namin, mas mangingibabaw pa rin talaga ang 1445. Sorry mga kapwa, mas mangingibabaw pa rin talaga ang 1443 sprocket set. So connected tayo sa GPS dyan mga kapwa, no, para mawalan tayo ng duga na sinasabi. Meron tayong GPS, so wala tayong masasabi dyan na error. Mas mabilis, mas mataas ang basa ng speedometer, mas maganda yung release mo ng cambio. Para maiwasan natin yung mga duga, kumonek tayo sa GPS. So magkakaroon tayo ng accurate na reading kung alin ba talaga ang mas matop speed, yung 1443 ba or 1445. So syempre may mga magtatanong dyan mga kapwa, ano pong mas high speed, 1442 o 1445? So syempre alam na natin yan, mas maliit yung sprocket ng 1442 compared sa 1445, mas ma-high speed ang 1443 compared sa 1445 kung mas malayo ang distance. Pero kung maiksi ang distance lang, lalamunin ka talaga ng 1445 kahit anong gawin mo sa makina mo. Kahit anong pilit mo, hindi ka pa rin makakabot sa naka 1445 kung short distance lang. Pero kung sabihin natin na mga 5 kilometro o 4 na kilometro dire-diretso kayo, lalamunin mo ang naka 1445 kasi nga naka high speed setting ka na sprocket. Ito pa ang pinakamahalagang bagay na siguro hindi nyo napansin dun sa pinanood nyo na video kanina.
Kung mapapansin nyo, ang top speed ng 1445 sprocket set is nagre-range na siya ng mga 146, 145, basta ranging from 145 to 147 kph ayon sa speedometer natin. At yung 1443 naman is ranging from 140 kph to 142 kph lang ayon sa speedometer natin. Pero yung top speed nila dun sa GPS ay parehas lang. Almost identical or talagang magkadikit lang sila. Let's say yung 1443 nasa 125, tapos yung 1445 nasa 125 din. So napansin nyo na at nakita nyo na mga kapwa yung kaibahan ng speedometer reading kapag nagpalit tayo ng mas malaking sprocket set or ng 1445 teeth or ng 45 teeth na sprocket set sa huli. So napansin nyo, mas tumaas yung reading natin. Parehas na sila ng reading sa GPS, yung isa 125, yung isa 125 din. Pero magkaiba yung reading nila sa speedometer natin ng motor. Yung 1445 ay 147 na or 145. Pero yung 1443 ay nasa 140 pa lang. So imagine niyo mga kapwa. Kung tutuusin mga kapwa, kung tutuusin yung motor ko pala kaya mag 145 something. So imagine niyo na lang kapag nag 145 na yung 1443 na sprocket set. So mas mataas yung top speed na marireach niya compared sa 1445. It's just that kulang na siya sa buwelo or hindi na siya makabuwelo pa kasi kulang na talaga kami sa distance. So sa mabilis na salita mga kapwa, alam na natin ngayon at nalinawan na tayo kung alin ba talaga mas high speed. Huwag na natin palayuin mga kapwa yung magbabawas ka ng sprocket teeth sa likod or magdadagdag ka ng sprocket teeth sa likod. Sa likod na lang muna tayo mag-focus kasi mas maintindihan natin to eh. Kapag nagpalaki ka ba ng sprocket sa likod, mas high speed ba? Kapag nagpalit ka ba ng sprocket set sa likod? So alam na natin yan ngayon mga kapwa. Kapag nagpalit ka ng mas maliit na sprocket sa likod or yung sprocket na nakakabit sa gulong mo, high speed setting sprocket ang ginagawa mo or nag-i-aim ka sa more top speed. Pero kapag nagdagdag ka naman ng teeth sa likod or nagpalaki ka ng sprocket sa likod, yung nakakabit sa gulong, ine-aim mo naman yung higher acceleration pero sinasacrifice mo yung top speed mo. So ngayon sana malinaw na sa atin yan mga kapwa. So yung mga sinabi ko kanina, sana matatandaan nyo yan kapag papanoorin nyo ulit yung video natin na ipe-play ko maya-maya lang. So ang dapat nyong alalahanin or ang dapat nyong tingnan mabuti dun sa video natin, tingnan nyo yung acceleration, tingnan nyo yung gearings, or makikita nyo naman yun, may number naman yun, 4, 5, 6, etc. Makikita nyo yun doon, nilagyan ko yun kung nasa anong speed gear na ba ako para mas maintindihan nyo. Tingnan nyo mabuti yun, yung speed gear, kung kailan ako nagkambyo. So kung mapapansin nyo, mas mahaba talaga yung cambio ng 1443 sa 1445. So imagine nyo pa kung naka 1441 kayo, mas mahaba talaga yung gearings na or mas mahaba yung cambio nan compared sa low speed pero higher acceleration sprocket set na katulad ng 1445. Sumunod na bagay na dapat mong tandaan, yung kaibahan sa speedometer reading. So ang top speed ko ng 1445, pumalo siya ng 145 something sa speedometer, tapos yung 1443 naman nasa 140 kph lang. Pero pantay lang sila ng max top speed natin or yung pinakang top speed ng dalawa, nagpantay sila pagdating dun sa dulo na 126 kph yata or 125 kph. Pero mga kapwa, itong pinakang bonus na lang or pinakang theory ko na lang kapag mas malayo pa yung distance na tinakbo namin, let's say tumakbo kami ng mas malayong distansya, siguro nga mga 3 kilometro, lalamunin pa rin nung 1443 or ng high speed setting na sprocket yung 1445. Yung mga high speed setting na sprocket, example 1441, 1442, 1440 if kaya ng makina. So yung example natin ngayon mga kapwa, itong pinapaliwanag ko sa inyo, given na parehas yung makina. Wala tayong binago, stock lang yung makina, parehas na parehas, nagpalit lang ng sprocket, yun ang dapat natin tandaan. Kasi magbabago yan kapag nagpalit tayo ng kargadong makina, mas kaya niyang kainin yung mas aggressive na pagpapalit ng sprocket set. Halimbawa, nagpalit tayo ng 1440, kaya niyang batakin yon. Pero kung ikakabit mo sa stock yon, 1440 for example, hindi nakakayanin ng motor mo. Or kulang na yung power na ibibigay ng motor mo para mas mabigyan ka pa ng higher top speed. So sablay na yung setting mo ng sprocket ng ganon. Dapat mo laging tatandaan, nakadepende ang pagpapalit ng sprocket, depende sa pangangailangan mo at depende sa lakas ng makina mo. So kung karerista ka, drag racer ka, alam naman natin na mga drag racing, maiksing distance lang yan, mga 400 meters, 200 meters, etc. Ganun lang kaiksi yan. So kailangan nating makuha doon yung maximum acceleration. So ibabalance natin yung makina natin sa sprocket set natin. Kasi kung nag-setup ka ng malakas na makina mo, tapos magse-setup ka pa ng low speed setting na sprocket, sablay na, sayang lang yung power na makina mo, di ba? So kung kaya ng makina mo na magkabit ka ng high speed setting na sprocket, kaya ng makina mo yon, then bigyan mo siya ng high speed setting na sprocket para makuha mo yung performance na hinahanap mo. So, sa mga drag racing,
talagang magaling na sila, sinusukat na nila maigi yan, depende na lang sa oras, sinoorasan nila yan. O hindi nila iniisip kung ano yung perfect na sprocket set. So walang perfect na sprocket set, nakadepende yan sa mekaniko, nakadepende yan sa makina, kung kakayanin ng makina. Sa drag racing, ang sprocket set nila ay kadalasan mga high acceleration pero low top speed. Kasi nga kinukuha nila yung maximum acceleration na pwede nilang makuha kasi nga short distance lang, hindi nila kailangan ng pang long distance. Yun ang sprocket set nila. Kung mapapansin pa natin, naka-rim set na sila pero naka 1443 or naka 1444 pa sila, for example, ng mga sprocket set. Magaan na yung bike, kaya mas lalo makukuha nila yung better acceleration kapag magda-drag race na sila. Pero ako mga kapwa, hindi naman ako drag racer. Kumbaga, sineshare ko lang sa inyo yung kaalaman ko at yung experience ko dito sa 1443 at 1445. So sa mabilis na salita, sa short distance, 1445 ang mangingibabaw, pero sa long distance, 1443 or 1442 ang mangingibabaw. O high speed setting at low speed setting na sprocket, alam na natin yan ngayon at sana nalinawan na kayo dyan mga kapwa. So ngayon mga kapwa, naintindihan na natin at sinabi ko na sa inyo yung mga dapat nyo pagtuunan ng pansin habang pinapanood nyo tong video na susunod. Malinaw na sa atin yan mga kapwa. So ngayon, panoorin na natin to. Mga kapwa, in 3, 2, 1. Okay na yun. Satisfied na ako doon mga kapwa. Top speed. So yeah mga kapwa, siguro na may napanood nyo na at siguro napansin nyo na yung kaibahan nilang dalawa at siguro mas nalinawan na kayo dahil pinaliwanag ko na sa inyo yung mga dapat nyong makita at dapat nyong malaman tungkol dyan sa 1445 or 1443 etc. Anumang sprocket set ang kapit nyo, anumang motor yan, alam na natin kung alin yung high speed setting na sprocket at alam na natin yung low speed setting na sprocket. So bonus na lang to na mga kapwa sa mga gustong makapanood nung video natin na nag top speed tayo pero wala namang GPS, sablay. Nag top speed kasi ako noon, naka 1443 ako pero sayang dahil hindi ko na ako sa GPS. Nag 145 something tayo or 144 something. Yung speedometer natin, partida 1443 setting pa ako na sprocket tapos yung gulong ko medyo malaki, 9090. So imagine na lang kung nakuha natin sa GPS yon, siguro ranging from, siguro magre-range tayo ng mga sa GPS 129 something or 130 something. Pure stock lang yan mga kapwa, walang binago, walang upgrade ng carb, walang upgrade ng CDI, all stock lang talaga yan mga kapwa. Alam nyo naman yan simula pa noon. Kung itatapat natin yan sa 1445, mangingibabaw talaga sa dulo, dulong dulo yung high speed setting na sprocket. Kaya nga tinawag na high speed setting na sprocket eh. Meron lang talaga tayong mga kalituhan eh mga kapwa. Meron lang talaga tayong mga nakakalitong terms, tayo mga Pinoy kasi mga kala natin yung pala ang low speed. So nababaligtad tayo. So sa ngayon mas nalinawan na tayo. Kahit anong motor man yan, meron tayong dalawang sprocket. Sa maiksing salita na lang to mga kapwa. Meron tayong dalawang sprocket lagi dyan. Merong engine sprocket at saka wheel sprocket or front and rear sprocket. Front and rear na lang mga kapwa para mas mabilis. Yung front nakakabit sa makina, yung rear nakakabit sa gulong. Pag sinabing high speed, is either magdadagdag ka ng ngipin sa unahan or magbabawas ka ng ngipin sa huli. Pag naman sinabing low speed setting na sprocket pero mas mabilis ang acceleration, it's either magpapaliit ka ng ngipin sa unahan or magpapalaki ka ng ngipin sa likod. O sana ay malinaw na sa atin yan ngayon mga kapwa, no? At sana nalinawan na tayo. Dahil yan topic na yan ay napaka-controversial talaga kung tutuusin sa ating mga Pinoy dahil may sarili-sarili talaga tayong paniniwala. So ayun lang mga kapwa, sana ay naintindihan nyo na yun at sana nalinawan na kayo. Ang init dito sa amin. Ang init dito sa pwesto ng pinagbablagan ko dahil walang puno. So ayun lang mga kapwa, siguro ay sobrang haba na ng ating usapan. At siguro naman ay nalinawan na kayo din sa video natin. So feel free mga kapwa, balik-balikan nyo lang yung video kung medyo hindi nyo pa naiintindihan. Dahil hindi naman talaga mabilis maintindihan yung ganyang bagay, lalo na kung meron kang paniniwala na nakasanayan na. So again mga kapwa, maraming salamat sa solidong suporta. Mas marami pa tayong pagsasamahan. At it's been an honor na nakasama ko kayo sa buong 2020 mga kapwa. Asahan nyo na mas marami pa tayong videos na darating sa 2021.
At mas gagandahan pa natin yung mga videos natin. So yun na, talagang outro na to. Patapos na talaga to. Sobrang haba na naging outro ko kanina. Sana nag-enjoy kayo sa ating last video ngayon 2020. Ito na magiging huling video natin mga kapwa ngayong 2020. Abangan nyo yung mga susunod na kabanata natin. So again, maraming salamat sa solidong suporta. So happy new year sa ating lahat mga kapwa. Ride safe and keep safe everyone. Bye bye.